Today, we celebrate Jesus' victory over death. No? Kay Easter Sunday man karon, ato ang gisaulog ang kadaugan ni Jesucristo diha sa kamatayon. According pa sa atong gibasa, nga pinaagi kang Adan, tuwod kang Adan, itang tanan na namatay. Apan tuwod sa kang Jesucristo, itang tanan na nabuhi. Imagine mo, si Adan, sa diyan nagignan siya nga kung mukaon ka, na mamatay ngayon ka. Pero ano sa ni Adan, ang inisa na pasabot sa Ginoo, espirituhanong kamatayon. Pagkaon ni Adan, kung iba, wala man sila namatay diha-diha physically, kundi namatay din sila spiritually. Tungod sa ilang pagkabuhi, kung pagkamatay sa espirituhanong bahin, sa ilang kinabuhi o sa ilang talat, kitang tanan usab na namatay. Kitang tanan na namatay tungod sa sala. Di wala pulo sa Ginoo nga ang bayan sa pagpakasala kamatayon. So kay kitang tanan tungod kay nakasala man si Adan, kitang tanan nakasala usab. So aron kita mabuhi, kinahanglan og mamatay, kinahanglan og tao nga mamatay, aron kita mabuhi. Which is, okay ang gibuhat ni Jesus Christ. Okay ang iyang gihimo, kinahanglan siya mamatay, aron kita mabuhi ug makabaton ug ginabuhing walay katapusan. E kung wala si Jesus, gipadala niya sa kalibutan, kitang tanan magamatay ngayon diya sa espirituhan ng pangit. Una-una, usaptan ninyo, ang bulong sa Ginoo nag-ingon, kitang tanan nakasala kung dahil layo sa himaya sa Diyos. Roma 3:23. So kitang tanan nakasala dahil layo sa himaya sa Diyos. Walay isa sa kanato na walay sala. And according pa kay Paul usab sa Romans 6:23, na ang bayad sa pagkakasala kamatayon. So kitang tanan manamatay spiritually, kung kini nga kamatayon mao pagkabukan sa atong kalag diha sa kanayon na walay pagkakalam. Pero salamat sa Ginoo, kay hindi ko kumata sa Ginoo. Ingon ang John 3:16, kay hindi ko kumata sa Dios ang kalibutan, ay tuwod ni anak, iyang gihatag ang iyang buktong anak. Pero ang tanay ng tuong kanya, makabagon o kinabuhi, walay katapusan. So, without resurrection, faith is meaningless. Kung walay pagkapanhaw, ang atong pagtuo, wala gayoy kapuslanay. Sayang, walay kapuslanay. Kung si Jesus Christ, wala na banhaw, kapag gospel na, kung mga katuligan ang minapay, walay kapuslanan, nato ang pagtuo. Pero tungod kay nabanhaw siya, kapag gospel na, katulig ang milabay, usap-usap kini kahinungdan, anong kita mituo kaniya, kung miila kaniya, kaya kung maabot ko niya ang panahon na kita mga makay, kung maabot ang adlaw sa pagpamanhaw, kita nagtuo, kita mga banhaw, kaya nato ang tituuhan na si Jesus Christ na panahaway. Wala man siya namatay, ito ka. No? Kining Holy Week, usa kini sa kasaundukan, ingon yung paghinumdum sa pagpakatao ni Jesus, pagkamatay, ug sa iyang pagkabanhaw. But it doesn't mean na sa diha na namatay siya itong Friday, hantod Sabado, patay siya. Dili, oy. Nung mayroon nabuhay si Jesus Christ, ayaw mo tuo na matag Holy Week, mamatay si Jesus Christ. Usalan niya siya kasimbol. Simbolo na si Jesus Christ na makausa. Siya na tao, namatay, o nabanhaw. Dili mo pasabot nga every year, namatay si Jesus. Dili siya mamatay. Wala ayaw mo tuko-tuko na, dilita mo trabaho ron, patay kaya ang Ginoo. Buhing dako ang Ginoo. Buhing dako buhi ang Ginoo. Katong panahon niya nabuhi na siya ato. Dili ta maglang tagaw karon, di ta magtugdakat, di ta baliko, pagyaw ko ba, dito sa pagbukid, dito sa ining duging, dito sa kako, ining mayabas, di ko suroy anang magnot, kaya masuktakan yung kagbiting, ano bilang kay usong kubra ron, kasi, mamatay din ka, kaya patay mo yung Ginoo, kung makatanaw sa inyo. Hindi na ina. Ang Holy Week, usang kasimbolo lang na siya. Simbolo na imong hinumduman, nasa makausa, si Jesus Christ namatay. O na tao, namatay, yung nabanhaw. Hindi kayo tinuwig ang iyong kamatayon. Ako lang ipasabot sa inyo kasi ko
Napa sa inyo nga diri nagtuo na namatay si Jesus at Good Friday, pero wala na pang natagaw. Sila ka kayo. Imagine mo, ang usang ka-cellphone, na totally wala gid siya power, namatay gid siya. Nang wala gid siya power, sa usaon nimo ang own, sa usaon nimo, di gid siya mo gana. Sa tiha na namatay ang cellphone, everything na gusto nimo mahimo gamit ang imong cellphone, mauundang ka na. Scroll sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, pag-chat, ano lang ginahimo ganito, ano lang, sa messenger ganito, may status na kalami yung bagyo. Diba? Kalami, pag-hipok. Kapantay ko lang ng mga messenger. Ako may mo dito, salamat sa Diyos. Ako may mo dito, malikas. Online na natin mo. Pati ang messenger, pati ang text, pati ang pag-receive sa mga calls o sa mga notifications gikan sa YouTube, gikan sa Facebook, gikan sa Instagram, TikTok, o notification gikan sa ASA, gikan sa anong nagabantay ng dilog, gikan sa water district, gikan sa double night. Ano mo na pag-receive ka na once na ang imong cellphone, patay na siya. Pero ang kamatay, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, naghatag og gahom o kinabuhi. Imagine mo, si Jesus Christ kinahanglan nga mamatay para ikaw mabuhi o makabaton o kinabuhi walay katapusan. No? Piyaw kayo. Si Adan sa diha nga namatay, spiritually, kita ka na namatay. Walay nabanhaw sa ito. Ang kamatayon, mao ang spiritual ng kamatayon, na ako di masabot. Pero diha na si Jesus namatay physically, kita nabuhi o nakabaton o kinabuhi walay katapusan. Now, ang gawin yun sa akin ay, kay Easter Sunday mo ron, ang guys doon na ginagawa the resurrection of Christ. Now, ano tanawon ang biblical evidence of resurrection? Anong kinahanglan natin makita ang kining biblical na ebidensya sa pagkabanhaw ni Jesus Christ? Ano ba? Tungkol sa unang panahon, sa diha naging si Jesus Christ, adunay mga ginatawag na ito na mga teorya gikan sa mga ginatuuhan ng mga maalamon. Natuno, si Jesus Christ wala nabanhaw. Inuon, ilang ining gituuhan na gitawat ang iyang lawas gikan sa tungkadan sa mga disipulo niya o sa uban niya ng mga followers o sumusunod. Una ang teorya nila niya itong panahon. So atong tanawon kung ipamatunan pa sa Bible na si Jesus Christ nabanhaw gikan sa iyang lubnganan. Kaya atong tanawon, 1 Corinthians 15 verse 3 down to 8 sa gingon. Itudlo kaninyo ang akong nagawat na mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala mo na isulat sa kasulatan. Gilubong siya sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa isulat sa kasulatan. Nagingon, si Jesus Christ gilubong ug nabanhaw siya sumala sa isulat sa kasulatan. Ngayon verse 5 nagpakita siya. Asa siya nagpakita? Kang Petro, unya neto sa 12 ka mga apostolis. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya neto sa kapit 500 sa iyahang mga sumusunod. Kung kadaghanan kanila, buhi pa. Dili karon buhi kundi panahon sa iglesia. Na nagpagatuon ni si Kristo, buhi pa katuloy panahon after 40 days na nagpabilin si Jesus sa kalibutan, gini 500 maunig ang nakakita ng mikayam sa siya dito sa langit. Okay, mga audience niya, yatong panahon, nagiwali niya ang dakong subo. Nagingon sa Bible. O di sila nakikita. Asa siya nagpakita? Kay Pedro, kay Santiago. Naingon siya, unya nagpakita siya kay Santiago. Kung sa tanang mga apostolis, sa katapusan, nagpakita usab siya kanako. Isa mali kanako. Si Pablo. Si Pablo ni siya. Si Pablo man nagsulat sa Korinto. Ingon niya, nagpakita usab siya kanako. Ano naman nagpakita si Jesus sa kay Pablo? Ito panahon, nagilutos siya. Nahimo siya maglulutos. Ito, nabutaan siya. Ito pagulong siya sa Damascus. Nagpakita si Jesus sa iya. Then, ingon siya sa katapusan, nagpakita usab siya kanako. Bisan buon ako sa tao sa dili gusto ng panahon. Tao sa dili gusto ng panahon. Meaning,
Pagkamatay ni Jesus Christ, wala pa si Paul itong panahon. Pero nagpakita si Jesus Christ. O itong sa diha na miyato si Paul, si Saulo, ang nanlulugos, nato padulong sa Damascus, ang lutuson ng mga Kristuano dito kalit may kahayag, ikan sa langit. Amigo siya mata, o nahulog siya dito sa yuta. Kung lungunan na siya, isa ka man, Ginoo. Ikaw ni Jesus Christ, ako kini, ang Jesus na iyong ginutos. Nagpakita siya, pinagi sa usang kahayag. Dili lang nagpakita kay Pedro, kay Santiago, kundi sa tanan ng mga apostoles. Kaya nung dumo, anong gitawag si Tomas o ang disikulo nga maduha-duhaon? Tungkol kay usa kayo. So diha na namatay si Jesus ug nabanhaw. Sayo sa buntag, nagpakita si Jesus Christ taliwala sa iyang mga disikulo. Sa usa ka balay, may posibilidad, may ilang itaguan, ay nahadlok sila nilutuson sa mga anak. No? Unya, nitong bahina, dito ang mga disikulo niya. Gawas lamang kang Tomas. So sa diha na nagpakita sa ito, pinahingan ang mga disikulo. And then, sa diha na nawa na si Jesus Christ, iyang gisila kining gisuginon kay Tomas, ingon sa mga disikulo. Nagpakita ang ating magtutudlo. Dili siya, buhi siya. Buhi ang ating magtutudlo. Ingon si Tomas, imposible. Dili katuuhan. Kaya nakita ang akong namatay kung ginubong siya. Yun niya, butuo lang ko kung akong ikatusblog ang ako ang tudlog diha sa samad sa iyang kamot o sa iyang tiil, no? Ay ganun sana. And then, labahin ang gabi nagdikong dito ang mga disipulo. Diyan itong mahina, naana si Tomas. Diyan nagalit ang makita ang Ginoo. Ang ilawang tutudlog na si Jesus Christ. Ingon, Tomas, ituslog ang imong tutudlog sa akin. Gituslog siya. Huwag dali sa lansang na iyang agi sa lansang na hanggang sa lansang iyahako, sa iyang tingin. So dito na pamatutan, mahilak siya kay buhi. Ilang dito po, ilang dito. So dako kaayo, daghan kaayo kamatuuran na si Jesus Christ na banhaw gikan sa mga patay. And even itong panahon kami ng konsulat dito sa Emmaus, nakahinog mo, may dua ka disipulo na nagpakta sa dalan nga naghilak. Nagpuol, uban sa mga tao. Nagikan sa Jerusalem o bilang ato dito sa Emmaus. Kunya, dunay usa ka tawo nga misabay sa ilaha. Nagtabon og naong nagpundong. Kunya, nakita niya na masulod po ang mga tao. Nang tanaw siya nga sa isa sa mga disipulo. Kunya, ano nasubukan mo? Ano nagpuol mo? Ingon niya, ikaw lang ba ang, ingon ang katong disipulo, ikaw lang ba ang tao na huwag masahit sa malita? Ingon ni Jesus. Pero kasi nagkailangan siya si Jesus. Ingon niya, ano di ay? Yung sagikan may dito sa lungsod. Namatay, ipatay, ang magtutudlo. Si Jesus Christ, karong adlaw namatay siya. Muli hinungdan niya na si Buki. Nakuulmi, kaya namatay siya. Pero, pinahilay, dahil sila, ako ba? At doon, inulong sila sa sakatanan. Nagiguha na yan. Panginoon, kaya siya. Ayaw ko pagkita, ayaw ko doon. Kaya buhi. Ako si Jesus. Dito di balik ang ilang alipay. Kaya nakita nila na si Jesus Christ ang ilang tutulog. So doon ay buhi. Doon ay mga witnesses na si Jesus na buhi. Oh, another thing. Empty tomb proves Christ lives. So daw, ang lubnanan na bakante na, wala na isugot. Ang lubnanan nila kanyato, dili parehas sa tuwa karon. Ang maghimo ka og pansyon, igong ragyod masulod ang bunod. Pero sa una, usunod ang tao. Sa sulod sa maong nga kuiba, dunay lamisa dito ang patunganan na imutang dito ang binugkod na patay. Murag gihimo dito og mami. Na ang hulubong, usunod yun sa lubnanan. Niya i-plus na ang lawas dito. Niya mo gawas. O niya siraan ang maong nga kuiba. Ang ilang sirado katong bato nga iligid na para masira ang puntahan. Iwanan. Pero sa iyo sa buntag, sa iyo sa buntag, adlaw sa pagkabanhaw. Yato ang mga babae. Sila si Maria, sila si Sipa, Magpa, nadua ka Maria. Yato sila dito ako. Nakita nila na abli ang mauna luganan. Kung bigawan, kung diato nila sa sulod. Pagtama ito, wala naman dito.
Ikaw sila nga naghila, kay nag-ikudo na wa ang ilang magtutudlo kay nag-ikudo. Hindi ba nagpakita kanila, na naalaan nila na usap ka farmer, sakter dinilo. Enon niya, ako kini, sulti sila, hindi sila doon. Bidagan sila dito sa balay kung asa nagtigong mga disipulo. Ingon sila, ang ato magtutudlo, wala na dito. Wala na dito kasi luganan. Bigaratin, dagan si Pedro, kung yung nakita, wala na dito sa Pedro. Hindi, na-encounter niya ang hapin later on, nagpailan si Jesus Christ. Wala na. Ato na lang sapot, ato na lang na gibukos para mahimo sa mami ang bilin dito. Wala tayo lawas. Usa ka matuunan na si Jesus Christ na matay. Now, another thing, fulfillment of prophecy. Ini siya katumanan sa propesya. Siya mabanaw, siya mamatay, siya katulog kahit na siya mamatay. Now, ito na yung mga archaeological evidence confirming a historical event. Sama sa empty na lugar na yun. Nadiin, nakapalikon sa ilang praise na dito. Ano sila pinahukay? Sa diha nga, si Jesus Christ, sa diha nga namatay si Jesus Christ, ang mga disipulo niya, namalik sa pagpanagat. Pero, napakita si Jesus sa ilang. Ano namalik sila sa pagpanagat? Kaya naluya sila, na namatay ang ilang. Pero sa diha nga nagpakita si Jesus sa ilang, uban na ilang ginugong, nadasig sila. Tungkol silang padasig nila, ipadayon sila sa ministry. O nagbisan o brutal ang ilahang kamatayon. Wala na silang mundo sa ilahang ministry. Wala kung tunan mo ang lain sa 12 ka disipulo, ay lain lain na mga kapaitan o sobrang brutal na kamatayon nila sa Diyos. Uban sa ilang gilansan, uban sa ilahang ibangkaw, uban sa ilahang ipanak, uban sa ilahang itik magigunanan. Uban sa ilaha kay giluto sa mantika, ay naging nabuhi. Kung wala pa siguro nila nakita si Jesus Christ na nabuhi, hindi sila magpadayo. Ano ba? Patay man ang ilahang magtitudlo. Pero kung kayo nakita ka nabuhi, magpadayon sila sa pag-alaga sa Ginoo, bisan ang nagkahulugan, ini o kamatayon. Kaya nasayad sila. Bisan mamatay sila physically, mabanhaw sila spiritually. Sa adlaw niya sa pagpabanhaw. Natapusan, the significance for believers. Kung sa man ang kahulugan ni nato sa mga magtotoo, no? Ang kahulugan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, okay, ikaw, ako, kitang tanan na mituo kang Jesus Christ, adunay assurance of salvation. Kasiguruhan na ikaw mabanhaw, kasiguruhan na ikaw maluwas kung ikaw mamatay, kung matubak sa humanan sa Ginoo. Ano man, tuod kay nituo ka ang Jesus Christ. Wala na importante yun na ikaw mutuo kang Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ na makaluwas nito. Ikaw, kung ako, ang kanan ang hinunggan, ano namatay siya. Kaya kung wala si Jesus Christ, hindi ang matatalay. Ano man, si Jesus Christ naman ang bukong pamaagi ang maluwas. Dili ang imuhang pagkamaayong tao, dili ang imuhang maayong binuhatan, dili ang imuhang pagka-religyoso, dili ang imuhang simbahan, dili ang imuhang education, dili ang imuhang kwarta, makaluwas mo. Si Jesus Cristo lang yun, makaluwas mo. Una, kinahanglan hindi mo butuo kaniya, ay the moment na ikaw butuo kaniya, ikaw makabaton kayo kasiguruhan na ikaw maluwas. Pero kung di ka butuo niya, kabildihan sa iyong kalak, ang iyong patuloy. Tinugduman na ito. Adunay duha ka destination. Mapagkatuan sa alam sa tao kung sa matay. Langit o impyerno. Pero daghan ang di mo tuo impyerno. Kung daghan ko nagtuo na isang unsa sila katrutan, malangit sila. Because of prayer. Kung di na ako, kung mamatay ka, may punuhan pa ka mga luwas. Kung makaputo yung mga family mo na nabili. Hindi, anak dito po sa Panginoon. Iyon ang Bible sa Hebrews 9:27. Ang tao mamatay, makausap, umuman ni anak magbuko. Wala kay kapalit. Walang samtang buhi pa ka. Imo magiging na desisyonan, manualagad si Ginoo, mutungo sa iya. Ayaw mo lang ka, mamatay ka. Hindi ang mag-decide na itong buhi.
napatuon ka langit, nakatubuhi ka, kung ka gusto matong langit. Ano man, dagang tao gusto matong langit, sigurado ko. Isang magsulpig siguro tayo na yung mga tao, hindi ba ito sa impyerno? Siguro, tagkan magani siguro, hindi ko siguro sa matong impyerno. Gusto din matong langit. Pero kung yung mga tao na ilang kinabuhi, di sila kung gusto matong impyerno, pero ilang kinabuhi, kapagulong dito sa impyerno. Daway sila magkinabuhi, murang padulong dito sa impyerno. Pero kung kamutan mo nimo, sa langit sila gusto. Ano man, tungod sa prinsipyo nga nagpadayon sila kung pangasala, tungod sa mga pagtulunan, na kung dunay mag-ampo kanila managit sila. Pero nga nung muna itong pamandi mo na siya, o dili mo na mawang itudlo sa Bible. Ingon ang Bible, sa tanan na bidawat ituo kaya sila iyakagan o katuon ng mahimong mga anak sa Diyos. Kamutanan ako, ang patay ba makahimo sa pagtuo, pagdawat ng Jesus Christ. Di na makahimo, ay patay na. Bisa pa lang, kung mamatay ako sa katao, gilabay mo na doon sa kanal, o dito sa pangpang, o dito sa dagat, wala na na kasi pagbati, masakitan pa siya. Amoy mo siya nga, pagkabulog niya dito sa kanal, dito sa agay. Wala na na. Aray ko, sakit sa pambataw, ano dito sa community. Hindi na kailangan ng patay. Pusa, hindi na siya makadecide kung mutuo ba siya, mudawat ng Jesus Christ. Kung mamatay siya, maadto sa impyerno, ulahin na ang talan. Ulahin na ang talan. Ano ba? Dapat sa buhay pa siya dapat mag-desisyon. Sa diha, kita na mga buhay na rin. For example, isa sa inyo gusto mo uyo dari agad sa kabayan. Diya imong sili imong for example, imong mama. Kaya isa gusto mo uyo ka sa kabayan. Gusto kanya papuyon kanya ito sa layo kay dapit, kay layo sa pamilya. Pero imong gusto dari ka. Siguro masubukan. Siguro maglagot ka sa imong mama. Ano di ka mo papuyon dari dili man gusto mo uyo. Pero ngano ini kamatay? Okay naman sa imo. Na magbuot sila mabatong ang langit. Samtang ka buhi pa ka, may imong tinabuhi, manulong dito sa impyerno. Wala, ang desisyon na imong buhaton, sa buhi, dili imong papa, imong mama, mag-decide, imong isun, magyente, gawat ikong langit. Samtang buhi pa ka, ikaw ang mag-decide. Kaya sama sa kong ikon, ang pulong ng iwan, sa uwan, pulong dos. Sa tanan na bitawa, kung ito ko, sila giyatagan, magkabugod ng imong mga anak sa Diyos. Ang patay, dili na napakatuo. Dili na sila makanawat, lagi sa Kristo. Ulahin na ang tanan. Ikon magani, nawalay pagbasol ng makuna. Ang tanan na alis. Alis, kung saan ka nito, ay lumlo mo sa dato, na namatay kung sila sa ron namatay. Si Dato, grabe niya ang tagbaw sa iyang pagkadato. Si Lazaro, nag-anto sa iyang kakabos o sa iyang malatian. Na according pa sa Bible, tungod sa iyang kakabos o tungod sa iyang malatian, nag-itakbo sa lawas, na napuno o kababong, bukaon na lang siya o bumbo na matagap ikan sa labis. Usa pa adlaw, namatay ang si Lazaro. Ug namatay usab ang dato. Ang dato miadto dito sa hudlo. Ug si Lazaro miadto sa kiliran ni Abraham. Ingon ang dato kay Abraham. Ingon ang Abraham. Kaya pwede ba na imong ikatuslo ang imong tudlo diri sa akong mga labi kay aron mabugnawan ko may labihan kainit diri sa akong. Ingon ni Lazaro, ingon niya. Dili ko makahimos pag-anhat niya kanina. Kay doon ay buaw na nagpamagitan na ito. O hinungan na dili ko ka-anhat niya siya. Ingon ang mga dato. Ingon niya. Lazaro, ayun niya. Abraham, Ginoo, pwede ba? Ngayon mo ipadala si Lazaro dito sa kalibutan. Kaya naapa ko yung mga iksukan dito di ba ka mga lalaki? Arong may baluan sila, kuno sa akong ginagatan. Arong dili sila makaanhi, dapat na kong ginagawa. Kung sa ingon, sige doon, di Abraham, ingon niya. Dato, dili na kinahanglan nga maadto pa sila sa ron dito. Kaya kung ana si Moses dito kung ana ang mga propeta, kung ana ang mga magwawali, nga nagwali kanila. Kung dili sila butuo, bisan pag ipadala na ko si Lazaro dito wala gyapon sa iyo. See? So kinahanglan nga mutuo sila kang Jesus Christ. Kung dili sila mutuo, may adto gyapon ang iyang mga igsuon dito sa gatuan sa ilang igsuon nga dato. Isa pa lang ipadala
ang patay na sila sa rogat ko sa mga buhi, ang pagwali kanila kung hindi sila matuo, wala kaya kayo. Wala karon, daghan na kayo magwawali sa pulong ng Ginoo. Pero daghan niya kung hindi na. Wala na tayo kayo wala. Sa diha na si Jesus Christ, isubo niya ang sitinta ang buok, ang mamantala sa may balita. Ingon niya wali, kung hindi sila maminaw, itaktak ang abok sa inyong mga sandal, ang di na humanubak sa ilang bubok. Ano ba? Iwalingan na sila. Pero kung mahimpyano sila, hindi na ligo sila. Kaya ila ka ng pagpili. Wala, usap ko kayo mundo, kini, na kung mamatay ta na may pagtuo ng Jesus Christ, ikaw makapagod, kung kinabuhin, wala'y katapusan. Number 10, victory over sin. Makakaton kita, aduna kita'y kasimuruhan, na mahimo kitang magmadaugon, batok sa sala. Karon, lison ka ay madaugon, batok sa sala. Pero sa panahon unya sa pagpamanhaw, kita mahimo utli ang tubangan sa Ginoo. Another thing, hope in death. Adunay paglaom diha sa kamatayon. Sabi sa mamatay ka, there is hope na mabuhi ka. Sa adlaw sa pagpamanhaw. Manang ayaw, kawala o paglaom kung ikaw may pagtuo kay Jesus Christ. Kung ikaw mamatay ka, mamatay ako sa Kristo. Hindi siya dapat manatlo. Tanawag si Paul. Ino ni Paul, kay anak kay nako, ang kamatayon, may amo kabukan. Kasi, ito, hindi kayo palos siya. Kasi mabuhi, bisa namatay mo siya. Wala, ang tinuon ng Kristohano, hindi siya dapat kahadlok sa kamatayon. Dapat niya ipalipay. Kaya according kay Paul, ang kamatayon, balikan na kamatayon. Pero kini kamatayon, usap alam sa kadaghanan, mawalay Kristo sa lahat kinabuhi, usap kini kamakalinisan. Kaya naman, di lang ka mamatay physically, pwede din ka mamatay spiritually. Duwag na klase na mamatayo, physical death and spiritual death. Kung sa mga physical death, mamatay kita physically, musugot ka o sa dili. Mapatanood ka man kung matigunan. Mamabay o lalaki, mamaayong lawas o daot inong lawas mo abot gayon ang adlaw sa inyong mamatay. Itang talan makamatay, gawas lamang atong tao na maaktan, balik sa Ginoo o maaktan sa rapture. At the rest of us, ang tangdil pala sa may nabuk, mamatay ka, kadugan ito na rin. Pero ang good news, kung sa dihat na buhit ka, physically, kaya ikaw nagtuo ng Jesus Christ, hindi ka na makasinati sa kamatayon, spiritual. Kining sikan na gabaw ang pagkapukan sa iyong pala dito sa kalayo. Kung nasa tarbuhi pa, tuuhi si Jesus Christ na sa iyong kinabuhi. Kaya doon na lagi paglaon. Tanawa ang usaka suga. Nalasika sa suga. Adunay kahaya bisan taliwala sa kami. Bisan kung sa kangit-ngit ikaw sa palibot, di ba? Bisan imo lang light sa iyong cellphone. Magandang agad siya, makita. Bisan lapad kayo ang kangit-ngit, pero makita ang kahaya. Bisan dito lang sa layo tayo, makakita ka nga, uy, ano na yung kahaya niya? Bisan hayag lang sa cellphone din. Makita niya, dunay suga. Walang ikanak usap ang pagkabanha. Adunay kahayag. Adunay yung badri ang resurrection at pagkabanha nagdala kini o walay katapusan na pagtao. Ano man? Makabatol na o eternal life. Kaya nila ko sa pagkikong, I challenge you to live boldly knowing Christ is alive. Magkinabuhi ka ubal sa pag-ilan na si Kristo buhi. O ipaambit kini nga paglaon ang mawang pagkabanhaw ngadto sa uban mga minahal mo sa kinabuhi. Ipaambit si Jesus Kristo kanila. And there is hope sa mga may paak. There is hope. And then worship with gratitude for life in Christ. If you have Jesus Christ in your kinabuhi, worship Him. Uban sa pagkapasalamaton na ikaw nakabaton kung kinabuhi, diha ka sa Kristo. Renew your faith in Jesus as your Savior. Let us pray. Ang mahalaga ko pala nito, dahil kong pagkinoon na karoon sa pagpunta ko, pasalamaton kami Ginoo sa iyong tulong,
nag-remind ka na po sa inyong pagkabanhaw, Ginoo. Kadiin, nagudang binisipit ng Ginoo, na kami ng ituong pisalig kanino, paabot man ang kamatayon, madugay o madali, makabato na kami ang paglaon. Paglaon, sa adlaw niya sa pagkabanhaw, kami usap ang pagkabanhaw nito. Kay ikaw nga among Diyos, nga among gituuhan ng nagara, na pamatunan man, na nabanhaw nito. Kuman mamatay, pero pagkatapos sa tulog adlaw, ikaw nabanhaw nito. Isa ka simbolo, isa kini ka kasilungan na kami binumabanhaw.